Eden, di na ako nakasagot ng mga tawag mo kasi nasa biyahe ako eh. Teka. Anong ibig mo sabihin? Bakit dala mo na yung mga gamit mo? Yun nga eh. Isa rin yun sa dahilan kung ba't di ko masagot yung tawag mo kasi umuwi na ako dito sa atin. Nagkaroon ng tanggalan sa kumpanya ko eh. Isa ako sa mga empleyado na natanggalan ng trabaho. Wait, Renz? Sa tingin mo masusurprise ako? Ha? Paano na tayo ngayon? Naiintindihan ko naman eh. Kaya nga hindi ko sinabi sa'yo agad kasi alam kong magagalit ka. Natural, magagalit ako. Kasi wala tayong ibang pinagkakakitaan. Sa trabaho lang ako umaasa. Mag-iisang buwan na rin ako nawalan ng trabaho. Yung mga pinapadala ko sa'yo noon, sumideline ako ng construction. Kaya kahit papano may pera pa ako nabibigay. Kaya lang, ang hirap ng trabaho sa construction. Nagkakasakit ako, di ko kaya. Ngayon ka pa magre-reklamo? Eh sana pinag-isipan mo muna bago magpakasal sa akin kung kaya mo akong buhayin. Kasalanan mo to eh. Pinili mo na magstay ako dito sa bahay na walang trabaho. O ngayon, saan tayo ngayon pupunta? Na nga, anong kakainin natin? Eden, mahal. Baka naman, Ano ba? gagawa naman ako ng paraan eh. Kailangan ko lang ng konting panahon. Kailan yung konting panahon? Ha? Sagutin mo ko? Alam mo ikaw, naiinis na ako sa'yo eh. Paano na lang to? Marami pa akong utang. Kailangan kong bayaran. Paano yung mga pangangailangan ko, ha? Itong renta sa bahay. Paano lang kung hindi tayo makabayad? Ano, matutulog tayo sa kalsada? Eh di ba sabi mo sa akin meron ka pa namang konting ipon? Prince, wala na. Kakasabi ko lang marami akong utang. Paano ko yun mababayaran? Ngayong wala ka ng trabaho. Sa'yo lang ako umaasa. Alam mo yan. Ano ba yung ingay na yan? Napakaingay nyo! Oh, Renz, nakauwi ka na pala, di mo naman sinabi. Yung pasulubong ko. May lakad daw mamaya eh. Yung ano, yung tinext ko sa'yo, 3,000. Saan na? Pa, Oh. nagkaroon po kasi ng problema sa kumpanya ko sa Maynila. Oh. Hindi na ako nakapagsabi dito kay Eden na umuwi na ako kasi Kasi? Teka ha, bago mo tapusin yan, huwag mong sabing pangit na balita yan. Malilintingan ka sa akin. Ano nangyari dito? Wala ng trabaho. Anak ka ng tinapa naman talaga. So anong gagawin natin ngayon? Tayong lahat walang trabaho. Saan tayo aasa ngayon? Ano ba yan, Renz? Kaya ako pumayag na magpakasal ka sa anak ko kasi alam ko, mapera ka, madiskarte ka. Eh di sana nung nawala ka ng trabaho, naghanap ka na ba ng bagong trabaho? Ano to, uwi ka dito, walang trabaho? Pa, tinry ko naman po. Wala akong pakialam sa try-try na yan. Ang usapan dito, malinaw yung pinag-usapan natin, bago mo pakasalan ng anak ko, gagawin mo ang lahat para buhayin kaming mag-ama. Ano? O ngayon, wala kang trabaho. Huwag mo sabihin nga ako bubuhay sa'yo. Nakikiusap naman po. Hindi! Nakikiusap naman po kay Eden. Palayasin mo to? Mabubuisit ako sa pagmumukha nito. Palayasin mo to. Pa, Mamili ka, ako magpapalaya sa'yo o siya magpapalaya sa'yo? Hoy, ikaw ano pang pag-uusapan natin? Eh, wala ka na rin silbi, di ba? Narinig mo yung tatay ko? Papalayasin ka. So ngayon, lumayas ka na. Wala na akong pakialam kung saan ka pumunta, saan ka pupulutin. baka kadating ko lang. Baka Wala akong pwede pakialam. Hindi ko kailangan ng inutil sa bahay na to. Umalis ka na. Gusto mo kalat ka rin kita palabas? Kahit isang gabi lang. Wala akong pake. Matulog ka sa kalsada. Alis! Kapal ng mukha mo. Yan sinasabi ko sa'yo. Umpisa pa lang, amoy ko na walang diskarte ang lalaki na walang silbi, inutil. O tingnan mo ngayon. Sana, pinigilan mo ko nung before ako mag-I2, diba? Sa harap ng altar. Ko? Ano gagawin natin ngayon? Makapalis na tayo dito sa bahay, wala na tayong pagbayad. Hindi, gagawa ko ng paraan. Anong paraan? O di magtrabaho ka. Ako magmamanage ang pera. Ganon. Ba naman? Bakit ako? Alam mo naman, hindi ako sanay, diba? Tsaka sinanay ako ng asawa ko na dito lang sa bahay. Kaya ikaw dapat magtrabaho, tatay ka, diba? Maggulang ka, dapat ako yung binubuhay. Nako, wag mo ako sinusumbatan. Bahala, gawan mo na paraan. Buisit. Orange.
Nakabalik ka na pala galing Maynila. Eh, ba't dito ka dumiretso? Dala mo pa yung gamit mo. Kamusta ang asawa mo? Paring Joshua, makikiusap sana ako sa'yo eh. Baka pwede muna ako dito tumuloy sa bahay mo. Eh, teka lang. Eh, ba't di ka doon dumiretso sa pamilya mo? Dumiretso ako, galing ako doon. Kaso kasi, nagka-problema sa kumpanya ko doon sa Maynila eh. Isa ako sa mga empleyadong nawalan ng trabaho. Hindi ko naman lubos akalain na ipagtatabuyan ako ng mag-ama. Ay, naku, Renz. Sa akin, wala namang problema, pero wala akong papakain sa'yo. Napakainit pa ng bahay ko. Kaya mo bang tumira dito? Yun nga parang Joshua eh. Alam ko naman yung sitwasyon mo. Tapos, alam ko namang kapansanan ka pa ngayon. Ikaw na lang din kasi yung pwede kong malapitan sa panahon na to eh. Pero huwag ka mag-alala. Kasi, kilala mo naman ako, di ba? Madiskarte ako. Gagawa kong paraan. Kahit pangkain lang natin sa araw-araw. Tutulong naman ako dito eh. Teka lang, eh, asawa mo yun eh. Bakit na naman ginanon? Yun nga eh. Sobrang sama ng loob ko. Hindi ko din lubos maisip kung paano niya naatim na palayasin ako sa ganitong sitwasyon. Biruin mo, kada buwan naman nagpapadala ako ng malaking pera sa kanilang mag-ama. Hindi ko alam saan napupunta yung pera ko. Tapos ngayong akong nawalan na ng trabaho. Sila yung inaasahan kong tutulong sa akin pero wala. Ay, naku, minsan di mo talaga masasabi kung sino pa yung sasaksak sa likod mo. Minsan, sarili mo pang pamilya. Di ba, Renz, eh, alam ko namang madiskarte ka. Actually, may natabi ako na 5,000. Kaso iniisip ko, gawa nga ng kapansanan ko. Hindi ko pa maumpisahan yung plano ko gawing negosyo. Maliit lang naman siya, pero baga, pang-survive din natin pang araw-araw habang nandito ka. Naku pare, malaking bagay na yung 5,000 na yan. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, naku pre, papalakihin ko yan. Kahit ako na lang eh, kaya kong bumili ng pangpuhunan natin para magbenta ako ng balot. Hindi naman ako papayag na ikaw lang. Siyempre, dapat tulong tayo dito. Sige. Ang kaso, dagdag pahirap ako sa'yo, okay lang ba? Naku pre, hindi pa hirap yung kapansanan mo. Akong bahala sa'yo. Hindi tayo magugutom. Gagawa ko ng paraan. Yung 5,000 mo, papalakihin natin yan. Didiskartehan ko yan. Oh, sige. Kukunin ko lang yung pera tapos pag-usapan natin, ha? Sige. Pare! Paldo tayo ngayon, ha? Bus na yung sa akin. Meron pa ba sa'yo? Wala na, sabi ko naman sa'yo, tignan mo oh. Tsaka ito yung kita natin ngayon. Oh. Ang dami pre oh. Sabi sa'yo eh, di ba? Madiskarte talaga tayo dyan. Basta Ayos. tuloy-tuloy lang natin tong pagbebenta ng balot pre. Nako, dito tayo yayaman, sinasabi ko sa'yo. Kahit nakakapagod, sulit naman. At least, alam natin may makakain Eden? Eden, tignan mo. Naubos namin yung balot na pinuhunan namin ni Joshua. Kumita na rin kami ng pera. Proud ka na niyan? Hindi ba nakakahiya? Maayos yung trabaho mo dati, tapos ngayon nagtitinda ka na lang ng kung ano-ano? Alam mo, wala namang magandang idudulot yung paglalako nyo eh. Eden, ang laki nga ng tinubo namin ngayong araw at saka ang bilis namin naubos yung balot. Kung bibigyan mo lang siguro ako ng pagkakataon na bumalik sa inyo, mas iigihan ko pa. Tsaka pagka mas madaming balot, mas madaming kita. Paano ka nakakasiguro na palaging mabenta yung mga tinitinda nyo? Alam mo, hindi ako naniniwala na swerte ka. Kasi tingnan mo, yung buhay ko ngayon, sinira mo. Kaya ito ako ngayon, humahanap ng diskarte. Eh, baka naman pwede kitang tulungan dyan. Eto nga si paring Joshua, tuwan-tuwa kasi yung pera na pinuhunan namin, pera niya yun, pero ang laki agad nung nakabalik sa amin, no? Pwede ulit kami bumili ng panibagong kapital para sa mga balot. Kung gusto mo, tumulong ka na lang din sa amin. Excuse me? Ako tutulong sa inyo? Maglalako? Masisira tong balat ko sa sikat ng araw? Tsaka tingnan mo, umasa ka pa sa kanya para magkaroon ng trabaho? Ay naku, dyan na nga kayo, mga malas. Pangklase rin talaga yung asawa mo. Sabi ko sa'yo, di ba pre?
Pero kahit ganun yun, pre, mahal na mahal ko yun. Kasi hindi naman yun ganun nung may trabaho pa ako eh. Yun na nga pare, pag wala ka ng silbi, wala ka na rin sa kanya. Hindi naman tama yun. Saka hindi maganda yung tabas ng dila niya. Laki-laki ng bunganga niya. Pasensya na pre ha. Sinasabi ko lang yung napapansin ko pero nag-aalala lang ako sa'yo. Diyos ko, ilang taon ng buhay mo sinayang mo sa Maynila. Tapos sukli sa'yo, papalayasin ka lang sa bahay. Kaya mo na, pre. Tara, lumalakas na rin yung ulan eh. Kaya nga eh. Tara, kain tayo Jollibee. Ayos. Oh, pre, busy ah. Nakita mo na ba yung bagong email? Saan? Ito ah. Ipasahin mo. Oh! International, pre? Ano pa ba? Galing-galing mo talaga! Sabi ko naman sa'yo, ang galing mo mag-marketing eh. Tignan mo naman. Akala ko naman hanggang nationwide lang yung pag-ship natin ng mga balot ngayon. Tapos ngayon may bago kang kliyente. International pa. Di ba? Sino ba namang mag-aakala na balot ang sasagip sa buhay natin, di ba? Grabe. Alam mo, pre, natutuwa ako sa mga nararating natin ngayon. Kasi, isipin mo, akala ko habang buhay ka ng pilay. Ako nga rin, pre. Alam mo ba, bago ka dumating, alam mo, wala na akong pag-asa sa buhay. Eh, tagal ko na talagang gustong umpisahan tong negosyo na to. Kaso nga, syempre, dahil sa pansanan ko, limitado lang yung kaya kong gawin. Kaya sobra-sobra yung pasasalamat ko. Tignan mo, pre, nagsimula lang tayo sa 5,000 puhunan. Pero tignan mo, nagsiship na tayo nationwide. Tapos meron ka pang bagong international client. Nakakalakad ka na ngayon. Kasi tapos na yung operasyon mo. Pero isa sa pinaka-importanting nangyari, nakamove on ka na dun sa bungangera mong asawa. Yun nga. Tsaka ito nga eh. Aalis ako ngayon, kikitain ko si Carla. May date kami. Tamang-tama, di ba nga yung linggo mapafinalize yung annulment yun ng bungangera mong asawa? Yun nga. At tutulungan din ako ni Carla kitain yung attorney para mas mapadali yung date namin. Kasi sobrang bait din ni Carla. Parang malalim na yan ah. Ilang taon na rin yung lumipas, di ba? Tsaka pre, focus lang tayo lagi dito sa business natin. Kasi, hindi natin yung international mo ah. Siguraduhin mo yan. Ang daming OFW dun sa ibang bansa naghahanap ng balot. O paano ba yan? Mauna na ako ah. Sige, balitaan na lang kita ha. Ingat. Sige. Teka lang! Bilisan mo! Ano ba? Kayo na pa-text ang text tong landlord. Pinapalayas na tayo sa bahay. Anong gagawin mo? Ano gagawin ko? Wala akong gagawin! Ano walang gagawin? Ano? Palalayas tayo sa bahay? Magpapadala na lang ng pulis, oo. Magpapaano na raw. Ano ba yan? Ang sakit-sakit na nga ng ulo ko. Kakaisip saan ako uutang. Lagi na lang akong dumidiskarte pero kulang pa rin. Ikaw naman maghanap. Naghanap Nakaasa na ka ako. sa akin eh. Yung pinanap kong pera natin, pinakakain natin. Ikaw tong walang silbi. Puro ka shopping, puro ka online shopping. Ako pa talaga walang silbi ngayon? Ikaw nga lagi dito nakaupo. Tingnan mo, laki-laki ng tan mo. Kapal na mukha nito. Kapal na mukha mo! Eto, taga lang. May maganda akong balita sa'yo. Yung ex mo, si Renz. Oo. Alam ko, nagbebenta yun ng balot. Wala akong pag-asa doon. Tanga. Tingnan mo muna. Bobo. Oh. Kapatag bobo. Oh, tingnan mo. Gano'ng kayaman? Ang laki ng bahay. Oh. Lahat ng may negosyo? Oh. Totoo ba yan? Patayin mo. Sige na. Balikan mo na. Babalikan ko? Balikan mo. Humingi ka ng pambayad dito sa bahay. Yung rent natin ng 5 months. Tsaka yung pagkain natin. Teka lang pa. Tsaka hilitan mo na rin ako ng sasakyan. Gusto ko ng bios. Saglit lang. Ano? Sa tingin mo, makikipagbalikan pa yun sa akin? Oh, babalikan ka nun. Kahit may annulment paper pa at kung ano pa, panakot lang niya sa'yo yun para ikaw mismo bumalik. Alam, patay na patay sa'yo yun. Tanga naman ito. Pera na yun, oh. Sige na. Oh, Magbibihis mo na ako? huwag ka na magbihis yan na para mukhang kawawa. Para maawa sa'yo. Tama, para effective, di ba? Oo, iyakan mo ha. Magdrama ka ha. Hindi ko kaya. Kaya mo yan. Maglagay ka ng Vicks. Sige na. Hanggang dito ba naman? Didiktihan ako. Anong gagawin? Bilisan mo. Kailangan natin magbayad. Ito Bilisan. na. Nga.
Lalaki? Tagal-tagal? Kanina pa ako naghihintay dito. Hanggang ngayon pa naman, pinaghihintay pa rin ako. Eden, naparito ka. Renz, kasi gusto kong makipagbalikan sa iyo. Kaya nga yung mga huling papeles na sinend mo sa akin, hindi ko pinirmahan. Na-realize ko kasi na mahal pa rin kita. Mahal? Mo pa rin ako? Oo. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Renz, asawa mo ko. May paiyak-iyak ka pa? Amoy Vicks, naglagay ka pa ng Vicks sa mata mo para maluha ka ngayon. Renz, nagsisisi naman talaga ako sa ginawa ko. Tsaka, balikan mo na ako, please. Sige na. Eden, okay na kami ni Carla. Magpapakasal na kami next month. Inaantay ko na lang talaga na pirmahan mo yung annulment natin. Hindi ko pipirmahan yun. May iba ka na palang babae. Nagplano pa kayo agad. Next month na agad yung kasal. Hindi mo ko inisip na baka magbago yung isip ko. Balikan kita kasi mahal pa kita, di ba? Bakit? Nagbago ba yung isip mo nung nagmakaawa ako sa'yo na bumalik dito sa bahay dahil nagtitinda ako ng balot? Di ba inaya pa nga kita noon na makipagsosyo sa amin ni Joshua, pero ano sabi mo sa akin? Nakakahiya magtinda ng balot. Pero yung pagbabalot na yun, tingnan mo, nagsiship na kami nationwide at international pa ngayon. Matagal na yun, di ba? Kalimutan na natin yun. Alam mo, nakakatawa ka talaga, Eden, no? Ngayong may pera na ako, ngayong ka babalik. Teka, siguro yung papa mo na mukhang pera yung nag-utos sa'yo bumalik dito, no? Total, parehas naman kayo mukhang pera nun, eh. Parehas makitid yung utak ng dalawa. Teka lang naman. Ba't mo ba dinadamay dito yung tatay ko? Ako nga itong kaharap mo, di ba? Para makipagbalikan. Huwag mo na idamay yung tatay ko. Ikaw, masyado kang mapagmataas. Porket umangat ka na sa buhay, ganyan ka na makapagsalita sa akin. Alam ko, patay na patay ka pa rin sa akin. Mahal mo pa rin ako. Pero dinidinay mo lang. Ginagantihan mo ko kaya magpapakasal ka sa iba. Oh, Eden. Mahal pa kita. Noon. Pero dahil sa lahat ng sakit na dinulot mo sa akin, lahat yung ginawa kong inspirasyon para umangat sa buhay. Lahat ng pangmamaliit nyo sa akin ng tatay mo, lahat yun inipon ko. Ginawa kong lakas para umangat. Sana, maging leksyon na lang to sa buhay nyo mag-ama. Kasi, nabalitaan ko na pinapaalis na daw kayo dun sa nirerentahan yung bahay. Tsaka, alam ko na yung mga ganyan mo, Eden. Kailangan mo ng pera. Wala akong ibibigay sa'yo. Renz naman, kung hindi ka naman makikapagbalikan, tulungan mo na lang ako para hindi kami mapaalis ng tatay ko dun sa bahay na nirerentahan namin. Saan kami matutulog? Diba? Alam mo, maganda tong... Nakita ko na to eh. Nangyari na to sa akin. Alam mo, ginawa mo sa akin. Sabi mo sa akin, ng papa mo, alis! Hindi. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako binibigyan ng pera. At yung annulment papers, hindi ko yung pipirmahan. Wow! Nakakatakot, Eden. Hindi mo pipirmahan yung annulment? Oh, sobrang natatakot ako. Alam ko na gagawin mo yan, Eden. Iuunahan na kita. Kasi marami akong ebidensya. At saka may nakausap na akong magaling na attorney. Kung paano aayusin lahat. Kahit pirmahan mo man o hindi, akong papaligan ng korte. Kaya bigyan mo lang ako ng 2 linggo, maayos ng magaling kong attorney yung mga papers ng annulment natin. Sa ayaw mo o sa gusto. Ano ba yan? Masarap na buhay ko ngayon. Pasensya ka na, ha? Sige na. Masyado na ako nag-aaksaya ng panahon sa mga katulad mong tao na walang kwenta. Lumabas ka na sa pinto ko. Sisisihan mo to.